Hello guys, good morning, good afternoon na, hapon na dito. Wala kaming pasok, 3 araw na guys kami walang pasok. Guys, pag walang pasok, yan, video na lang ako, nag-i-edit, pang-upload sa YouTube, Facebook, mga ganun. Guys, ngayon, yung assembly sa Kawaileri walang pasok guys. Painting lang ang may pasok ngayong araw. Ewan ko bukas kung may pasok kami. Pag ganito guys, nawawalan kami ng pasok, halimbawa, binabayaran namin yun nang may pasok kami ng Sabado. Nun. Minsan, ibinabawas sa leave namin. So, magiging buo pa rin yung monthly mo. So, ang monthly mo guys, dito talaga, iba-iba kami ng basic eh. May 320. Yung basic dito, 320,000 for rent. So, yung iba, 317. Ako nasa 313,000 ang basic ko. Kasi depende din sa evaluation ng company. Sa 300, halimbawa, yung basic ko ay 313,000. Totoo lang, wala kaming OT na wala na. Nung dumami yung mga Pinoy, yung nag-hire sila, nag-hire. Kasi gusto nila mga Pinoy na eh. Yung ibang Ukraine, inano na nila, hindi na sila kumukuha ng iba pang lahi. Pinoy na lang. Pero nasobrahan naman yata pag-hire nila ng Pinoy. Yung 313,000 na yun, may ano pa yun guys, mabawasan pa yun ng tax, saka SS security mo. Katulad nun, natahawag ko ay halimbawa 420,000 lahat, naging 420,000 yung lahat guys, kasi ano, may mga bonuses yun, incentives sa line. Kung ma-output lagi ang line ninyo, sasahod kayo na malaki yung bonus ninyo bawat isa. Nung laging nakailang output lang kami yata nun sa isang buwan, naka-7, nagkaroon kami ng bawat tao ay 70,000 po rent ang bonus. Okay na diba? Kung yung 70,000 na yun, tapos yung plus 313 mo, okay na. Tapos 2 shift kami, may night differential yun. Nagsisimula yata ang night differential nila dito ay alas 6 hanggang alas 6 ng hapon hanggang alas 11. Kasi alas 11 na yung labas namin eh. Yun guys. At ngayon, wala kaming pasok, mahina, nawala ng materials. Minsan naagad namin yung wheeler eh, nawala ng gulong. Guys, tapos sabi magle-lay off, maglilipat ng ibang empleyado sa ibang company. Dalawa kasi ang agency dito, Jobtain, saka HSA, yung dating Star Jobs. Hanggang ganun, sa company namin wala kasing OT, hanggang ganun lang masasahod ninyo, 35,000 to 40,000 binis na. Pantay-pantay na rin dito ang tax. Wala nang 3 anak, wala nang pre-tax. Lahat pantay-pantay na. Kaya yung iba, marami na din tumatalon. Nakaraan may tumalon na naman. 6 yata. Hindi ko alam kung saan bansa sila tumalon. Kung sa Poland kayo tatalon, balita ko mahirap na din doon tumalon. Mahigpit na. Siguro, kung tatanong kayo, kailangan ninyo may sure job na kayo doon pagdating ninyo. Kasi, pag naman, may mga kasing, nagre-recruit, papangako sa inyo na libre ganito, libre lahat, libre ganito, libre ganun. Pero pagdating mo doon, hindi libre. Tapos, hindi ka na doon makakareklamo kasi illegal ka naman pumunta doon.
wala ka pang hindi pa napaprush syempre yung TRC mo, hindi ka makakapagreklamo. Siguro sa iba marami nang tumalon. Sa akin dati marami nagme-message eh. Nasa France, nasa kung may available daw dito ng trabaho. Siguro mga tumalon din yun. Tapos walang makuhang trabaho doon. Kaya no choice na sila. Siyempre, hindi naman ganun kadali ang proseso bago magkaroon ka doon ng TRC. Yeah. Doon sa mga pupunta dito sa Hungary, maraming nadidismaya pagkarating dito. Siyempre, sa tax. Ngayon, sa sahod. Kung hindi pa OT-OT yung company mo, katulad ng company namin, ganun lang kalaki mo sa sahod mo talaga. 35 to 40,000. Kung tutusin, malaki-laki pa yun compare sa ibang company. May mas maliit pa sa amin, may mas malaki pa naman kasi OT-OT sila. Depende na sa company ninyo na mapupuntahan. Kung mga first timer naman, okay na siguro yun. Mga ganon. Kasi first timer pa lang kayo, experience pa lang ninyo, hinahanap ninyo. Kasi experience ko dito, based on my experience dito, maraming mga first timer na naliliitan na rin sa ganong sahod. Maliit naman talaga kung tutusin. So, kailangan mong magtiyaga or tapusin mo yun mo or nasa sa kanila na kung tatalon sila. Diba nung nasa Pinas kayo o tayo, hirap na hirap tayo mag-apply. Porsigido tayo makarating dito. Tapos pagdating dito, malidismaya na gano'n lang ang sahod. Malaki ang tax. Talagang malidismaya. Pero kung binata naman kayo, tapos first timer ninyo, okay na yun, tiyagaan nyo na. Ako nga dati, sa Malaysia, operator ng 2012 to 2014. Ay di, 2014 to 2016. Operator ako. Ang sahod ko lang dun dati, 18,000 pesos. Sa Malaysia. At least OT-OT naman kami nun. Yun lang ang maganda nun. OT-OT kami. Kaya, nasahod din ako ng 30,000. Malaki-laki pa naman nun kasi 2014, 2016, medyo mataas-taas pa ang value ng pera. Compare ngayon na nandito ka na 35 to 40 sa sahodin mo. Yun lang at talo ka, mas malayo dito. Kaya kayo dyan sa mga nag-a-apply sa Pinas, expect nyo na yung ganun dito. Or else, pumili kayo ng bansa sa ibang bansa dito sa Europa. Tulad ng Czech Republic, Slovakia. Kasi ang pangit kasi sa Poland pag galing ka sa Pinas, piperahan ka. 280,000 pesos ipi-placement sa iyo. Ay nako. Mahirap mag-apply sa Poland sa Pinas. Yung ibang mga agency sa totoo lang gahaman. Ang kanong 280,000. May alam ako dyan, nakita ko sa Facebook. Pag-o-orientin, mag-apply ka, i-email sa'yo. Agad-agad response. Tapos mag-aano muna kayo. Pagka-report po sa agency, magbe-briefing kayo about sa mga ganto-ganto, yung mga babayaran ninyo. Ay nako, pangit di ba? Pangit yung mga ganong agency. Hindi nila alam, naghihirap. Saan ka kukuha ng 280,000 pesos para pang placement doon? Papangakuan ka ng ganito, ganyang magandang buhay sa Poland. Pagdating mo nun, mas madidismaya ka. Baon ka na sa utang, tapos ang sasahodin mo lang din naman 30,000. 35, 40. Ay, saan mo kinuha yung 280,000 pesos? Inutang mo. Tutubuan mo pa yon, di ba? Dito ka na lang. Free lahat. Wala kang problema.
sa Hungary o free. Sahod ka ng 35 to 40 pag magandang company pa yung mapunta mo, OT-OT pa. Di ba? Kaya kayo guys na nasa Pinas na nag-a-apply, pag-isipin na muna ninyo mabuti. Mahirap mag-apply guys. Halos mo makaawa na nga tayo para matanggap lang. Ngayon guys, maraming hiring, hindi man ang mga Pilipino dito sa Europe. Piliin nyo lang yung magandang bansa para hindi kayo magsisi. Sa mga first timer, grab nyo na, first time naman ninyo eh. Experience lang ba? Guys. Doon sa 35 to 40,000 na masasahod naman ninyo. Linis na yun. Saka may additional na 27,000 foreign. Yun yung food allowance ninyo. Monthly yun. 27,000. So, ang magiging monthly ano lang naman ninyo, kung matipid ka, kung 37 o 40, so dun sa 35, sa 252,000 na foreign na, mababawas ka ulit dun ng 20,000 foreign. O, 47 na yung allowance mo sa pagkain, buwan. O, yun lang yung babawas ninyo yung rest, sa inyo na yun. O, kung binata naman kayo, wala kang pamilya, papadala ka, o, hatiin nyo na lang. Kalahati dun sa nanay tatay nyo. Tapos, yung kalahati, ipunin nyo na para sa sarili ninyo. Di ba guys? Okay na yun. Isa magtyaga ka sa Pilipinas. Magkano sahod sa Pinas, operator? Nasa 8 to 10,000 basic. Depende pa sa lugar. Magkano lang? 512, 520. O, sa Batangas, magkano? Nasa 500, ano lang, 10, 20. Sa Laguna, 500, ano lang yata, 40. O. Nakain ka pa, mamamasay ka pa, talo ka na. Diba? Ito lang, marami akong utang, kaya umalis ako. May loan ako sa bahay. Ayoko na nga sanang umalis eh. Kasi, ay nandito naman na, pagtyagaan ko na lang. Natapos ko lang yung 2 years, ganun. Masaya, natapos, plano ko, ayoko na nga umalis eh. Pero hindi maaari kasi, hindi pa tapos yung bahay ko na mabayaran. Kung ba pala rin sa magagandang bansa dito sa Europa, gano'n. Yan guys, kung mag-apply kayo, ibigyan ko kayo ng agency. Haba personnel, yon. Maraming hawak dito. Ang partner na agency nila dito ay Jobtrain. Maraming hawak yun dito sa Hungary. May maganda, may mapangit. Depende na lang. Yun, Andrews Manpower. Marami din hawak dito sa Europe. May Slovakia, may Poland na rin. May Czech Republic na din. May Slovenia, Croatia, meron na din. Marami sila. Mamili kayo. Yun, Peridot, MSI, Prime World, Venture Management, NYD. Marami guys, marami kayong pamimilian mag-apply patungong Europe. Yun lang guys, maraming salamat. Subscribe na lang po sa aking channel dito sa Hungary. At maraming salamat po sa panonood. Thank you guys.